Ay, ate, tama nga. Pogi nga siya. Oh, ano yung maid nyo? Ayos na! Ay po! Anong maid? Nanay namin siya. Sorry po, ma'am. Ayos lang. Naintindihan ko. Kaya pala ang boyfriend ng anak ko. Opo. Reggie po. Hintay-hintay niyo na lang din. Pagdating niyo yung tatay nila. Di na po. May lakad pa po kasi ako eh. Sorry kasi may lakad pa ako. Next time na lang. Akala ko ba wala kang gagawin ngayong araw na to? Biglaan na kasi yung lakad eh. Sorry Sige. Ano po? Biglang may lakad. Sumuko kaya kay tatay. Na, kaya mo na yun. Hindi ka tayo na lang kumain dito. Sayang to. Masarap to. Hindi ka na. Sige, tuloy na. Oh, Maribel! Hindi ka sumama kami kumain. Masarap to. Ito na. Kainin natin to. Bakit nakinig siya sa pamilya niya? Mamas boy pala yun eh. Ate, hayaan mo siya. Walang kwenta yung lalaking yun. Affected porque ganun yung kondisyon ni nanay. Kasi yung sabi ng pamilya niya na magkakaanak din daw ako ng unano. Ganun daw kasi yung pasa-pasa. Hindi pati ako, ganun din. Bakit ka naman magkakaanak ay bakla ka? Okay lang yun sa'yo. Sa akin kasi, ako, babae ako. Ay, buti na lang pala. Kasi babae lang ako at wala akong mattress. JR, bakit ganun? Iniiwan ako lagi ng mga nagiging boyfriend ko kasi dahil kay nanay. Hindi ko naman kasalanan kung bakit siya naging unano eh. Kung pwede lang mamili, di ba? Hindi ko talaga pipiliin maging anak ng isang unano. Teka mo na. Sabi na inaas nga niya ako. Ano sasabihin ko? May bukas na. Wow, saya-saya ng dalaga ko Nay, bless po. Ano meron na? Siguro may bagong inspirasyon, no? Correct na eh. May bagong boyfriend kasi yan. Ang tanong, matino ba? Kailan mo papakilala sa amin ng nanay mo? Saka na lang po, tay. Bago pa lang naman kami. Alam mo, anak, mabuti pa siguro sabihin mo na yung tungkol sa nanay mo. Para maaga pa lang matanggap niya ng sitwasyon. Ayaw kong masaktan ka. Hindi man nila pinag-uusapan, naramdaman ni Lorna na tila lumayo na ang loob ng anak sa kanya. Dahil sa masasamang karanasan nito sa mga naging boyfriend dahil sa kanyang pisikal na kondisyon. O sige, babalik na lang ako pag may panahon ako, ha? Salamat po sa pagdalaw, ah. Naku, ito naman, minsan lang na nga tayo magkita, eh. Basta, mabuti pa siguro dito na ako dada. Bago lang boyfriend ni Lori D? Ate Manit, pasok muna tayo ulit sa loob. Bakit? Baka po kasi makita ako nung kasama ni Lori D. Sus naman! Tita Monet. Oy! Bas po. Nay, si Jules nga po pala, kaibigan ko. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Salamat sa pagdating sa anak ko, ah.
Wala po ano. Pumasok mo na kayo sa loob para makapag-merienda. Oo. Sige po. Mamaya na lang po ate. Sige, sige. Tumboy na ba ngayon si Loredy? Hindi ah! Ano hindi? Tumboy yung kasama eh. Babae ang anak ko. Magkaibigan lang sila, Ate Monique. Sige, kung sabi mo. O sige. Uuwi na ako ha. Sa dalawin na lang kita ulit. Salamat po sa pagpunta. Baka Sige, po sige, gabi sige. pa kayo. Oo, sige. Ingat po. Oo. Pero hindi na napagkailan ni Lorna ang kanyang pagdududa sa mga ikinikilos ni Loredy. Pati na ang madalas na pakikipagkita nito kay Jules. Opo, pwede. Pwedeng dito muna. Layo agad ang gusto mo. Ipon muna ako. Sige. Okay, sige. Uy, ano tinitin mo dyan? Mabilis na talaga yung pagpunta ng Diyos nandito. Kaya di iba na talaga yung kutob ko eh. Alam mo, kung yan ang mahal ng anak mo, wala naman tayong magagawa kundi tanggapin na lang eh. Pero babae ang anak natin, ayoko. Uy, JR, halika dito. Nay? Upo ka dito. Nakakatakot ka naman, Nay. Magsabi ka naman totoo sa akin. Yung makarang araw sabi mo, may bagong boyfriend ang ate mo. Yung Diyos na yun ba yung tinutukoy mo? Ay, nag-promise po ako kay ate. Hindi ko po pwedeng sabihin. So siya nga. Hayaan niyo na po si ate. At least pag tomboy hindi maghanap ng anak. Takot mag-anak si ate. Baka daw kasi pag ano po eh. Dahil ba kapag nagkaanak sila, mag-aaral lang sa akin. Tumagal nga ang relasyon ni na Loredy at Jules. Dahil dito, lalong nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ina. Nay, tay, alis na po si Jules. Una na po ako. Salamat po. Sige. Sige. Ingat ah. Anak, mag-usap nga tayo. Hindi mo naman gusto ng tatay mong nangyayari. Alam mo ba yung pinapasok mo? Niloloko mo lang yung sarili mo eh. Ano pong niloloko? Alam naman nating tomboy siya. Eh, ano naman pong masama kung tomboy siya? Matino naman siya at saka tanggap niya kayo. Pero anak, hindi ka tomboy. Nay, hayaan niyo na lang ho ako. Masaya naman ako eh. Loredy! Loredy! Anak! Loredy! Lorna. Lorna. Ngayon mo na yung anak natin. Si JR, kahit hindi yun nagsabi, alam nating bading. Pero si Loredy, kahit pagbali-balik ka rin pa natin, babae siya. Baka naman kasi may pinagdadaanan yung anak natin. Lagi na siyang sasaktan dahil sa akin. Kahit hindi niya sabihin, alam ko ako yung sinisisi niya. Wala kang kasalanan dun eh. Alam ko naman. Kaya ko naman yun eh. Naiintindihan ko yung sitwasyon ko. Akin lang. Ayoko naman na naapektuhan pa pati yung mga anak natin. Nang dahil lang sa unahan ako.
Sa wakas, naabutan din kita dito sa bahay. Saan ka ba natutulog? Totoo bang nasasama na kayo ng juice na yun? Huwag kang bastos, Lori D. Sumagot ka. Oy, alam niyo na naman pala eh. Bakit pa kayo nagtatanong? Hindi ka aalis ng bahay na to. Hindi ka sasama sa tomboy na yon. Eh bakit ba hindi niyo nala ako hayaang umalis para wala kayong problema? Lori D, alam ko masakit ang hindi ka matanggap ng taong mahal mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na lahat na lang ng pagmamahal tatanggapin mo. Lori D, babae ka. At lalaki ang para sa'yo. Hindi yung babae rin katulad mo. Bakit? Ano bang masama sa tomboy? Oy, akala ko ba bata sa bahay na to na tanggapin lahat ng klase ng tao? Kayo pa ba itong manlalait? Eh kayo nga itong unano? Mas abnormal pa kayo sa kanya eh. Tsaka alam mo, hindi akong hindi matanggap ng mga naging boyfriend ko. Ikaw, ka muna. Hindi lang kasi ako kay ate. Nag-away kayo ni nanay. Lahat na sinabi mo sa kanya, dinamdam niya yun. Siya naman kasi, bakit ba hindi niya matanggap na babae rin ang gusto ko? Mother knows best kasi. Ako nga kahit di pa nag-out, feeling ko alam na ni nanay. Anong alam mo ni nanay? Baka alam na ng lahat. Ikaw yan lang sa mo, yung maalingasaw. Yun na nga yung sinasabi ko. Ikaw kasi, babae ka noon. Kaya nagulat si nanay. O sige, sabihin mo nga sa akin, mahal mo ba talaga yung tomboy na yun? Eh, hindi mo nga nakikwento man lang sa akin. Hindi gaya ng mga boyfriend mo dati. Hindi mo na ako pinapatulog sa kakakwento mo. Masaya ka ba talaga sa kanya? Alam mo, umuwi ka na. Gabi na, sige na. Basta. Anniversary ni nanay sa linggo. Lagi natin sinaselebrate yun. Huwag kang mawawala dun, ha? Bahala na. Naalala mo yung kwento tungkol kay Lola? Namatay siya nang may sama ng loob kina nanay at tatay. Huwag mo namang hayaan na may mangyari kina nanay at tatay bago kayo magkaayos. O siya, sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Mag-ingat ka. Sige na. Buti makapunta ka. Nay, happy anniversary sa inyo ni tatay. Salamat, anak. Asa si Jules? Nay, iniwan ko na po siya. Alam mo, ako naman natakot din ako. Lalo naman pinabubuntis na kita. Pero naman yung tatay mo. Pinalakas niya yung loob ko. Alam mo, minsan nga, pagkasama ko siya, pakiramdam ko ang tangkad-tangkad ko. Kasi tanggap na tanggap niya ako, kahit na ganito ko. Hindi yung pangarap ko sa inyong dalawa. Yung makahanap ko yung kagaya ng tatay niyo. Yung wala kayong katatakutan. Kasi,
nagmamansay ng totoo. Pero Nay, paano po kung wala nang kagaya ni tatay para sa akin? Sus, ako nga nakahanap ako ng Teddy ko eh. Ikaw pa kaya? Ang ganda-ganda mo. Siyempre naman, Nay, mahala ako sa inyo eh. Ay, nakataba ka na. Tayo ay walang hanggan. Magpakailan Kaya naman yung buhok ko yung nagugulong. itong ating puso.